Pero yung ganito, tribunal ko lang. Recording in progress. Acrylics tayo, hindi. Pero sa mga mga over the Hello po. Good morning po everyone. Isang maganda at malusog po na umaga sa ating mga taga Central Luzon. At salamat po muli sa pakikibahagi no, sa isa na naman nating session ngayong umaga para sa Health Tips Kalusugan Mo Usap Tayo. So nais po ng ating kagawaran na mapabuti po ang kalusugan ng bawat mamamayan dito sa ating rehiyon, kaya't isinasagawa po natin itong mga ganitong online health sessions. At sa araw po na ito, no, kasama po natin ang ating mga video partners. Binabati po namin kayo ng magandang umaga. Ganon din po, no, ang ating mga iba't ibang ahensya, even our NGAs, no, Provincial Department of Health Offices, at Provincial Health and Information Offices dito sa Central Luzon. Good morning po, everyone. And of course, no, para po sa umagang ito, ang discussion po natin ay International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking at kasunod po nito ay ang National No Smoking Month. Magpapasalamat na rin po kami at babati na rin po kami no, sa ating mga research speaker na nagbigay ng kanilang time and commitment to have our discussion. So first po, no, we have Dr. Joseph Juan, our Chief of Health Program Officer, Head of Outpatient and Aftercare Division from Bataan Treatment and Rehabilitation Center. Good morning po, Doc. Good morning po, ma'am. Good. We are also greeting po Ms. Agnes Alipio po from CLCHD Non-Communicable Disease Cluster. Good morning po, Ma'am Agnes. Hello po, good morning everyone. Ayan, good morning po, magandang umaga po sa inyong lahat, no? So, ang talakayan po natin ay maaari rin po nating mapanood no, sa ating official Facebook page, ang DOH Central Luzon. Please like, follow, and share po so that we can disseminate widely no, the information po on crucial health topics. At bago po tayo tumungo, no, we have our attendance sheet po sa ating comment box sa Facebook and even po our message box here in our Zoom meeting, no? So, mangyaring pakisagutan po ang ating attendance sheet na nakapost po sa ating chat box.
And thank you po. And with that, we will be starting po our session. For this is an avenue to bring global attention to one of the major problem that illicit drugs represent to society. This discussion po will also educate us on the dangers of drug abuse and can reduce initiation and promote healthier choices. So with that, para sa ating talakayan, para sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, narito po muli. Good morning po, Doc Joseph. Good morning, ma'am. Ma'am, kayo na po ang mag-share ng aking slides. Sige po, Doc. We'll be sharing po in a while, Doc. Prepare lang po namin. Hello po, Doc. Asking lang po kung nasan po kaya po yung copy po ng PPT. Doon po sa ating drive, meron po at tobacco po. Pero yung sa drug abuse po, wala po sa amin po. Sinend ko siya, ma'am. I'll try to share. Baka ito. Sige po, Doc. Thank you po. So, nasa screen na po, ma'am. Yes po, Doc. Pa-present review na lang po. Thank you po. Sige po. So magandang umaga po sa ating lahat in behalf po of our Medical Center Chief, Dr. Elizabeth Pesaro Serrano. So I will be presenting po a short lecture regarding drug addiction. So ang title po natin is syempre ang ating IDDA-8 which is forthcoming this June 26. So ang current theme is the evidence is clear, invest in prevention, break the cycle. Very timely itong ating team kasi nasubok na natin yung naggawa na tayo ng mga TRCs. So meaning yung treatment ginawa na po ng ating gobyerno, especially ng DOH, pero it seems na hindi pa siya enough. So I think back to basic tayo, which is prevention. Okay? So every time na I do my lecture, I give importance to the history kasi lagi kong sinishare dun sa aking mga nile-lecturean na kung hindi mo alam yung history, hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari sa present. So, just a short history of what is IDDA-8. So, IDDA-8 stands for International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Now, it is observed every June 26th of the year. So, it was established by the United Nations General Assembly in 1987 in response to the growing concern over the harmful effects of drug abuse and illegal trafficking worldwide. So bakit June 26? June 26 kasi this commemorates Lin Seixu's dismantling of the opium trade in human China in 1839. Si Li Shenshu is a Chinese politician na naka-intercept ng about 1,000 tons of opium during those days ng 1839. And then he wrote Queen Elizabeth of Britain, tell them na hindi maganda yung nagiging epekto ng opium sa China. Sinisira nito yung society ng China. So ayan yung ating short history. So the initiative is spearheaded by the United Nations Office on Drugs and Crime or UNODC, and it aims to raise awareness and strengthen the action against drug use and trafficking. Okay. So there's no sole definition of drug addiction. So I gathered three of the best definition that I was able to find and shared it with you. So si Webster, si Merriam-Webster, sabi niya, addiction is a compulsive, chronic, physiological, or psychological need for a habit-forming substance, behavior, or activity having harmful physical, psychological, or social effects and typically causing well-defined symptoms such as anxiety, irritability, tremors, or nausea upon withdrawal or abstinence. Okay? Yung WHO definition naman niya, it was defined
as a syndrome, no? So sinani mo siya sa tinatawag nating dependent syndrome. So it is a cluster of behavioral, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use, and that typically includes number one, difficulty in controlling substance taking behavior. So hindi na po talaga nila makontrol. A physiological with strong desire or sense of compulsion to take the substance, no? Psychological withdrawal state when substance use is reduced or stopped, no? Meron din nagde-develop na rin po ng tolerance, no? Progressive neglect of alternative pleasures or interest, no? Persisting with substance use despite clear evidence of overtly harmful consequences, no? So kung makikita natin dito sa WHO definition, no? Very important to, yung progressive neglect of alternative pleasures or interest, no? Kasi what drugs is doing to our brain, no, is pinupul niya yung ating brain para ngayon magkaroon ng pagbabago sa hierarchy of needs, di ba? Laging sinasabi sa atin hierarchy of needs yan, no? Kauna-unahan, no, syempre food, shelter, no, yan yung mga importante. Ngayon itong si drugs, no, binabago niya tong hierarchy na to. Mas nagiging importante yung drugs kaysa dun sa iba pang bagay. Okay? So ito naman ang isa sa pinakagusto kong definition. So definition ng NIDA, no? NIDA defines drug dependence or drug addiction as substance dependence is not a failure of will or of strength of character, but a medical disorder that could affect any human being. No, and dependence is a chronic and relapsing disorder, often co-occurring with other physical and mental conditions. No, so medyo kung iintindihin natin, no, medyo parang ano ba nung sinasabi ni Doc? Parang sama-sama na siya, parang medyo mahirap intindihin, pero simple lang po yan. So unang-una, no, sa definition, importante alam natin that it is a disease. No, drug addiction is a disease. No, hindi po to salbahe lang yung tao, immoral lang yung tao. It's not like that. So it's a disease, no. It's chronic relapsing disorder. No, pabalik-balik po. No, it is a compulsive drug seeking use despite harmful consequences. So kahit hindi, sabi nga kanina, nabanggit ko na yung hierarchy, no, nababago. So despite hindi na magaganda yung nagiging epekto, no, hindi pa rin nila papigilan, kaya nga siya compulsive. Okay? Yan. Frequently asked questions on drug addiction. So, sabi dito, nagtingin din ako ng mga frequently asked question and I was able to choose this 5. No? Ano ang pinakakaraniwang ginagamit na droga sa Pilipinas? So, limitahan na lang po natin sa Pilipinas, no? So sa mga survey, no, lumalabas, it's still methamphetamine or shabu followed by marijuana at inhalants tulad ng rugby, no? Pardon po kasi talagang ang nadidetect lang talaga ng ating drug test, no, lalo na yung ginagamit natin pang araw-araw sa pagdadrug sa mga pasyente natin is mainly shabu and marijuana. So I think this is one of the reason which explains na lagi shabu tsaka marijuana yung nasa top natin, okay? Ano ang sanhi ng drug addiction sa mga Pilipino? Ito pinagtatalunan namin to kasi dun sa mga research, lalo na yung ginawa ng PNP, ang number 1 na lumalabas sa kanila peer pressure. So I'm explaining to them na sa simula, kasi hindi naman magtitiwala agad sa yung tao So sa mula, pagka binigyan mo lang yan ng survey form, kasabihin talaga yan peer pressure, no? Pero pag nakilala mo yung pasyente, katulad sa amin, nagtatagal sa amin yung mga pasyente. So makikita natin na lumalabas na dyan yung ayan, nakalagay dyan kahirapan and I think yung problema sa pamilya. So napaka-importante ng suporta ng pamilya. Okay? Number 3 question is, paano ko malalaman kung ang isang tao ay drug dependent? So may mga ilang palatandaan tayo dito, gaya ng pagbabago ng ugali, no, biglaang paglayo sa pamilya o kaibigan, hindi pagpasok sa paaralan, no, o sa trabaho, pagiging agresibo, at physical na pagbabago tulad ng pamumula ng mata, no, pag-neglect po sa kanilang kalinisan sa katawan. So iba makikita mo talaga sira-sira yung ngipin niyan, may mga kung ano-anong rashes na makikita sa katawan, okay? So eto pa isang question. Libre ba ang drug rehabilitation sa
Pilipinas. So yes, libre po ang drug rehabilitation sa mga government agencies, no. Magkaroon man po ng konting bayarin, no, kasi tina-classify po natin. Gumagamit po tayo ng ating mga social worker para i-classify yung kakayanan ng isang pasyente sa pagbabayad. No? Dito po sa DOH-TRC Bataan, I think nasa 94% po ng aming mga pasyente ay no balance billing, totally wala po silang binabayaran kasi nga po karamihan po sa kanila ay indigent. The fifth question is, pwede pa bang makapagbagong buhay ang dating drug dependent? Opo naman. So ang dami po nating mga pasyente na currently ay nagiging successful na sa kanilang pamumuhay. Yung iba nga po sa kanila, kapitan na ng barangay, iba may sarili ng business, contractor, ganyan. So definitely, kaya po nilang magbago. Okay? So, drug situation sa Philippines. So, currently, ang estimated users natin from DDB data on 2023 is estimated to have, we have an estimated number of 1.5 million users, no, sa buong Pilipinas. Commonly used drugs, sabi nga sa kanina, is shabu and marijuana, no? Tapos itong 2024, may data akong nakuha na ang drug arrest na regarding sa associated sa drugs, no, is about 70,000. So mga high-risk regions natin na nakita, we have the NCR Region 3 and Region 7. Okay? So this graph chart, I mean, just shows a comparison between 2019 and 2023. So meron tayo dito yung ating mga lifetime users, meaning sila yung gumamit ng drugs at least isang beses sa kanilang buhay. So nung 2019, we have 4,739,370. So medyo bumaba ito nung 2023, no, naging 3,451,306. Yung mga current users naman, we have noong 2019, no, ito yung current users, ibig sabihin yung kasalukuyan gumagamit pa rin ng drugs. We have 1,675,122 noong 2019, and then 2023, 1,479,131. So kung titignan natin itong data na to, meron tayong pagbaba dun sa ating mga users. Okay? Another chart, no, na nakuha po natin, no, this is a comparison between national data and data dito sa aming TRC. So sa mean age po natin, no, we have 34 to 35 years old. Male to female ratio is 12:1, 9:1 naman dito sa amin sa TRC. Civil status, they're both single, and employment, both employed, educational attainment, so pareho naman po usually mga high school level. Average monthly income, so makikita po natin dito na karamihan po talaga sa kanila is yung mga nasa lower strata ng ating society, earning about 13,000 a month. Okay? Tapos place of residence, sa national data, it is the NCR who have the highest. Dito naman sa amin sa TRC Bataan, we have Balanga and Oregon who have the highest number of PWOODs. Okay? So duration of drug use is both naman po pareho naman. It mirrors na 6 years yung duration ng drug use. Okay? Drug of choice is still shabu and marijuana. Okay? Dito, nung March 13, no, meron tayong nakitang data dito sa mga drug-cleared barangay. So sabi dito, approximately 29,390 out of the 42,045 barangays, or about 70%, have been declared drug-cleared. So the remaining 6,113 barangays are still affected by illegal drugs, primarily located in Metro Manila, Calabarzon, and Central Luzon. So dito, maraming mga questions dito eh. Tinanong ko kung bakit ganito kasi mismo kami dati naguguluhan kami, sasabihin nila drug cleared, bakit ang dami namin pasyente, no? Kasi ang reason is it's because of the definition of drug cleared. Yung definition ng drug cleared dito ay binase natin sa definition ng PDEA. Sa PDEA, ang proseso nila is yung kanilang barangay captain so will identify kung sino yung mga constituents nila na associated sa drugs.
And then after that, kapag ka nagawa na yan ng intervention, let's say kahit simpleng magawan mo yan ng simple assessment, yung ASIS, yung ating DBE, or ni-refer mo yan sa CBDRPs, ni-refer mo yan sa rehab. So nangyayari, kina-cancel out na nila. So basta mayroon kang pinagdalan doon sa mga pinaghihinalaan mo, meron kang ginawang remedyo, kahit na simpleng remedyo lang, kinausap mo lang siya. So kino-consider na nila as drug cleared yung ating barangay. Okay? Here's a very interesting graph. No? It's a comparative data on mean age of users and mean age of first use. So kung makikita natin dun sa lowercase po natin, yung nasa yellow or orange line. So makikita natin average na users natin, usually they start using at the age of 17 to 18 years old. So talagang kabataan. So anong takeaway natin dito, no? So kailangan mag-focus talaga tayo dito sa kabataan, no? Sila ang sa kanila nanggagaling yung mga nagiging drug dependent po natin. So strengthen natin yung mga pakikipag-ugnayan natin sa school kasi usually nasa eskwelahan pa yung mga ganyang age. Makikita din natin dito, as you can see dun sa blue line, no, na papataas yung age, no, ng mga nagsisigamit. Noong 2010, nagsimula 27 years old, and then currently by 2024 nasa 35 na. So anong implication nito? Unang-una, makikita natin dito mas tumatagal yung panahon ng paggamit nila. Okay? So I think maraming nagkakaroon ng relapses, ganyan, kaya ganito yung nagiging trend po natin. No, pangalawa, kung titignan natin, syempre sabi nga natin holistic dapat yung ating approach, no? Mas lalong lalaki yung problema ng ating DOH kasi since holistic ang approach natin, itong mga nasa early 30s na yan, dyan na kasi nagsisimula yung mga chronic diseases eh. So dyan na nagsisimula yung mga diabetic ka na, hypertensive ka na. So isasama mo pa dun sa problem mo dun sa drug addiction. So I think magiging malaking problema po natin ito na kinakailangan pong paghandaan natin sa Department of Health. No? So we have to equip yung ating mga TRCs kasi marami na sa kanila yung merong comorbidities. Okay? Okay. So just the same nung sinabi natin kanina. So ito. So ano nga ba yung mga epekto po ng addiction, no? So dinivide ko siya sa apat, no? Emotional, o behavioral, physical, tsaka societal, okay? So pag sinabing physical, so mga pagbabago po sa katawan na nakikita po natin. Unang-una, weight loss. Bakit nagkaka-weight loss? Sabi ko nga po kanina, binabago ng drugs yung ating hierarchy, no? Sa halip na ang importance, ang unang importante sa isang tao ay pagkain. So mapapalitan yan ng drugs. So that's the reason kaya makikita natin karamihan ng may problem sa drugs or yung mga PWODs po natin, usually ang papayat po niyan, no? Ano pa? Yung kanilang hygiene, nagkakaproblema din dyan sa hygiene kasi hindi na nila iniintindi yung kanilang katawan. Nakafocus na lang talaga sila dun sa paggamit ng drugs. Okay? Makikita natin iba sweating, so chills, met sores, no? Ito akala ko dati hindi totoo eh. Pero nung nakita ko na talaga yung mga pasyente na talagang akala nila, kaya tinawag ng med sores yan. Akala kasi nila may mga hayop dun sa ilalim ng balat nila, no? We called it met bag. So pakiramdam nila may gumagalaw dun sa balat nila, kakamutin nila ng kakamutin yan. So that's the reason kaya nagkakaroon tayo nung tinatawag na met sores. Meron akong isang pasyente dati na talagang kumuha pa siya ng kutsilyo para yung sinasabi niyang met bugs, yung sinasabi niyang may gumagalaw na insekto doon sa kanyang braso ay tinatry niyang tanggalin ng kutsilyo. Okay? Tapos ano pa ito, bloodshot eyes, so yung mga namumula po na mata. Dapat ma-differentiate naman natin ito doon sa karaniwang sore eyes, no? So emotional effects, so we have aggression, burnout, anxiety, depression, paranoia, and denial, no? So denial, wala pa hong pasyente na lalapit sa iyo na sasabihin sa iyo na
Doc, talaga pong may problema na ako sa paggamit ng drugs. So bihirang-bihira po yan, no? Unless talagang galing na sila dati sa rehabilitation and nag-relapse na lang kasi kahit papaano meron na silang mga pagkakaintindi dun sa drug addiction, okay? Behavioral effects. So, slow reaction time, ito yung mga naghahang na tinatawag. May binanggit ka, meron kang tinanong, ang tagal niya mag-iisip bago po makasagot po sa inyo. No? Impaired coordination, no? Slurred speech, irritability, madali pong uminit yung kanilang mga ulo, madali silang mainis. Okay? Other behavioral effects includes excessive talking, no? Inability to sit still, so hindi mo talaga sila parang may ADHD, no? Hindi mo sila mapag-stay sa isang lugar, okay? Very limited din yung kanilang attention span. So magkausap kayo, sandali lang kung ano na yung ginagawa, no? Poor motivation, lack of energy. So yan po yung ating mga behavioral effects. So lastly, yung ating mga societal effects, okay? So sinabi nga po natin na kapag ang addiction, no, meron kang isang kasama sa bahay na may addiction. So, it is not only a disease of a person, but a disease of the family. So, apektado po lahat ng miyembro po ng pamilya. So, which usually leads to family breakdown. Okay? Another societal effects is health and mental illness. So, makikita nyo, di ba, yung tinatawag natin na mga taong grasa. So, karamihan dyan kapag dinig mo yan sa history, may history yan ng paggamit ng pinagbabawal na gamot, okay? So, nag-i-increase din yung ating school dropouts, no? Unemployment, tapos crime and incarceration. So, nag-i-increase din po yung mga krimen natin sa streets, no? And overloaded system, no? Nitong mga nakakaraan na taon, no? During the term of President Rodrigo Duterte, isa sa naging problema to ng jail management and penology. So nag-overload dun sa mga kulungan po natin kasi maraming na-aresto. So ang ginawa nilang solusyon dito, no, is ginamit nila yung tinatawag na plea bargain. So ang naging problema naman is na-decongest sila, pero yung atin naman mga TRCs, sila naman yung mga or kami naman yung na-overload. Okay? So as a government response, no, si DOH, so dinagdagan yung ating mga TRC. If I'm not mistaken, halos nasa 50s na yung ating TRCs, both inpatient and outpatient, or just about 50 yung range, no? Tapos ito yung currently tina-target na niro-roll out yung CBDRP or yung community-based rehabilitation program, no? Nag-launch din in coordination with PhilHealth, no, yung ating mental health. So ngayon meron ng mental health package, no, na isa sa nakakatulong, okay? DDB, so they do the policies and data. So PDES enforcement. Local government units natin, so maraming mga local initiatives. Dito po sa amin, sinisimulan po yung talagang madalasang random drug testing dun sa mga empleyado po ng gobyerno. And even dun sa mga palaro po, isa sa good practices dito sa Bataan is maayos po yung pag-uusap kasi ng DOH-TRC tsaka ng mga LGU. So yung mga activities po nila, no, sinasamahan na rin po nila ng mga drug testing, ganyan, no, and even mentoring or lecturing, okay? Ayan. Mga activities po for this Eat the Eat. So ayan, karamihan ng ginagawang activities, ayan, school and community info campaigns, no, training ng health workers, youth and civil society involvement, advocacy through arts and sports. Tapos ayan, nagpa-partner yung DepEd at PNP. So currently dito sa amin ang madalas na yung mga previously naming ginawa, nagkaroon kami nung color run. So just to highlight, no, yung ating idadait, no. Yung huli po namin ginawa, if I'm not mistaken, is nagkaroon din po kami ng parang fashion show, no, dun sa isang mall po dito, no. DepEd, so if I'm not mistaken, currently ini-incorporate na po talaga nila, no, sa kanilang curriculum yung pag-lecture regarding sa drug use. Okay? So what is our call to action? So number one, no,
sabi nga sa inyo, society ang apektado nito. So each and every one of us has a responsibility. So we must be involved. Okay? So wag yung patay mali siya ka lang, nakikita mo na yung problema, no? May kapatid ka na pala na nalululong sa droga, makikita mo lagi kasama ng barkada. So be involved, no? Isama po natin yung ating mga sarili, okay? Be informed and educated. So kailangan po ito. So kaya nga every time na meron tayong idadait, no? So nag-iikot tayo sa iba't ibang lugar para po magbigay ng mga health education, no? We should support yung ating community programs, no? Refer people needing help, no? Very important, stop or at least don't add up to the stigma, no? And lastly, so volunteer. So makipagtulungan po tayo, okay? So to conclude our lecture, no? I made this quote, no? It says here, drug addiction is a disease that affects both mind and body, but it is preventable and treatable. The strongest cure lies in proactive prevention, an empathic family, compassionate communities, and a united response to support those in need. Remember, drug addiction is not a failure of one's moral or virtue, but a cry for help. Okay? So I think that ends up my lecture, my 10 to 15 minutes lecture. Nabit ko po ba yung ating 10 to 15 minutes o sumobra, ma'am? So, just to show you here some contact information about our TRC. So, ayan po yung ating number po ng PDEA, tapos website, okay? So, with that, so maraming salamat po sa inyong pakikinig and hopefully may mga konti po tayong natutunan naman sa ating short lecture ngayong umaga. I think meron tayong mga questions, ma'am? Yes po, Doc. Thank you so much po, Doc, no? Totoo po yan, no? I do believe and I know na marami po natutunan ng ating mga participants, even ng ating media partners, no? Because this is a well-detailed session po, no? So with that, no, to dwell more on this topic, no, because we believe that this topic is very important, no, as we need to create a more supportive environment for each and everyone. So we will proceed po with our advanced questions for our participants po that are present here in Zoom and watching po sa ating Facebook Live, no. You can keep the questions coming po, no, but we'll have first the advanced questions from the media partners. So this is just a reiteration po, Doc. I believe na mention niyo na rin naman po itong mga questions na ito earlier. But first question po, Doc, would be, totoo daw po ba na ang mga dating drug user ay hindi na po sila completely gumagaling? Okay. So, I'll be very blunt about that, no? So, sad to say, sabi nga natin, ano ba ang drug addiction? Is it chronic relapsing? No? Ibig sabihin, pangmatagalan, tapos pabalik-balik, no? Pero wag po kayong matakot, no? Kasi sabi nga natin, drug addiction is a disease, di ba? Kung titignan natin siya sa konteksto na siya ay sakit talaga, so anong pinagkaiba niya sa meron kang hypertension? Di ba? Hypertension is chronic and relapsing, di ba? Kahit naggagamot ka, still bumabalik ang hypertension. Diabetic, so the same. No, so dito sa atin, so lagi nga namin sinasabi sa mga pasyente namin, no, yung drug addiction, hindi man natin totally magagamot, no. Ang importante is kaya nating kontrolin. Okay? Ganun din sa hypertension, ganun din sa diabetes, di ba? So kung titignan natin as a disease siya talaga, so important thing is kaya natin siyang kontrolin. And iyon ang pinagtutulong-tulungan ng mga rehab workers. Thank you so much po, no. Same with hypertension, diabetes, no. At least we can have our maintenance kung si hypertension mo may Yes. maintenance, Mhm. Doc, no. Kaya pa Oo. kaya I do believe, no, kaya natin to sama-sama. So thank you po. And proceeding po with the next question. Maybe they are curious po, Doc. Ano daw po ang typical na pinagdadaanan ng isang pasyente sa loob ng rehabilitation center? Okay, so kada rehabilitation center usually iba-iba yung kanilang proseso. Pero ang backbone natin dito sa drug treatment, so sinasabi nga, ano ba yung ginagawa nating treatment modality? So ang treatment modality po ng mga TRCs ay yung tinatawag na therapeutic community. So therapeutic community, ano yan para kang kung titignan natin, ang history niyan is nagsimula yan sa parang isang Christian community kahit nung panahon pa ni
ni Jesus Christ, no? So ang tinuturo diyan proper way of living. No, so dito no sa amin sa TRC Bataan, meron kaming mga ano diyan, meron kaming mga stages, no? We have yung EMU namin, tapos junior, senior, and our re-entry phase, no? So bawat ano na yan, bawat pag-angat ng phase ng ating mga tinatawag nating residente, no, may mga kaakibat siya na increase ng responsibility. So usually pinaka-importante sa amin is matutunan nila and ma-experience nila kaano kaganda ang mabuhay sa isang society o sa isang community na halos lahat ay nagkakaintindihan, sumusunod tayo sa rules and regulations. So ganyan po yung buhay nila dito. So usually mag-start yan mga 5:30, gigising na sila, they do their exercise, and then sunod-sunod na po yung activity hanggang pagdating ng mga 9:30, which is yung lights off na tinatawag. So ganun po yung buhay ng ating mga residente dito po sa mga TRCs. Ayun. So it's very routine po siya na we have Ah, our healthy ano, living. yes, ang ginagawa kasi natin dito is parang we're forming a habit, Mm-mm. no? Na yung habit na dapat ma-form nila is tama. So paglabas nila, dala-dala na nila yung habit na yon, so maitutuloy-tuloy nila yung tamang gawain paglabas. Ayun, thank you so much po Okay. na napakaganda po ng purpose po ng ating mga rehabilitation center. And I know, Doc, no, we last year with the partnership po of UH, CLCHD, and Bataan TRC, we have conducted din po Pintayo activity wherein Yes, our yes po, our patients po no ay nagpaint po sila to reassess po no their life choices. ang daming artistic, no? Yes po, madami pong artist. Napakasaya po ng activity na yon. So, Yeah. you are conducting those activities din po. So, next po, Ah, paano po natin mapipigilan no po ang relapse o pagbalik po ng pasyente sa dating bisyo pagkatapos ng rehab? actually, may mga relapse prevention activities tayo, no? So, unang-una, sabi ko nga, we need to educate them, no? Um, inaalam natin kung ano yung mga ina-explain natin sa kanila, ano yung triggers, ano yung cravings, and unang-una, kapag alam mo yung triggers meaning, ito yung nagiging dahilan kaya ka napapagamit ulit, no? Nakukumpals ka na gumamit. So kapag alam mo na yung triggers na tinatawag, so dapat iiwasan mo na yan. Okay? So, kunwari, ang trigger mo halimbawa is yung mga dati mong mga kaibigan, yung mga dragging friends. So, definitely, ialis mo na sa buhay mo yan. Tanggalin mo sa cellphone mo, tanggalin mo dun sa Facebook mo, huwag ka na makipag-associate sa kanila. No? Another na nakakatulong is yung mga ating mga help groups. No? We have the Narcotic Anonymous, no? Wherein nagsasama-sama sila once or twice a week. No? And dito nila tinatakel yung naging problem nila dun sa addiction. Another very important thing is exercise. Okay? So, yung exercise napakalaki po na nagagawa. No? Merong isang study na ginawa na dalawang daga, no? Yung dun sa pareho silang daga na nakakulong dun sa isang kulungan, nilagyan sila ng tubig, dalawang klaseng tubig. Yung isang tubig na natural na tubig, no, yung isa naman may halong shabu o methamphetamine. Yung daga na nakakulong, tapos yung daga na nakakulong dun sa kulungan na plain lang, yun lang ang nakalagay, lagi niya pinipili yung tubig na merong drugs or merong shabu. Yung isang daga ang nilagay nila doon, same, dalawang tubig, isang natural na tubig, isang may halong shabu, pero nilagyan nila ng mga parang mga pang-exercise ng daga. Mind you, ang nakita nila, itong daga na walang nakalagay sa kulungan niya, kundi yung dalawang tubig lang lagi niya pinipili, yung may drugs. Pero itong daga, no, natikman man niya yung tubig na may drugs, siya na nag-exercise lagi, ang pinipili niya yung tubig na walang drugs. So ganun po ka-importante yung exercise, no, na magawa po natin. And syempre, no, very important yung ating mga family support. So I think those are some of the things na makakatulong para maiwasan po natin yung relapse.
Ayun. So, yun po ay visible example that active lifestyle could really Yes. help us. Ayun. Thank you, Doc, no, for Mm. sharing that. And maybe last question po, no? Ano daw po ang proseso kapag kamag-anak po kami na gusto po namin iparehab dahil sa droga? Okay, sige. Doon tayo sa ideal, no? Ang ideal na ginagawa diyan, pagka meron tayong kamag-anak na may problem sa drugs, unang-una, kailangan natin itong ipa-assess sa isang DOH accredited physician. No? Yung DOH accredited physician po, no, ang gagawin po niyan is gagawin nila yung na tawag nating DDE. No? Doon sa DDE, malalaman po natin kung ano po bang classification itong ating pasyente, no? Mild ba siya or yung substance use niya ba ay mild, ito ba ay moderate o severe. Pagka mild lang po, so usually yan, no, ang ginagawa lang po diyan is mga simple mga lectures ganyan, and then pwede nating ibigay yan sa barangay, no? Pwede yan community-based, no? Kapag ka moderate naman, ini-enroll natin to sa institutionalized na outpatient o yung intensive outpatient na tinatawag natin, no? Kapag ka ikaw naman ay severe, syempre, iyan po yung mga na-in-house. Okay, so i-discuss natin. Kapag ka ikaw po ay na-in-house, no, ano ang susunod na step after dun sa DDE? No? So depende ito kung merong kaso yung pasyente o wala. Kung wala naman siyang court order na tinatawag, no, ang kailangan nito ay makakuha siya ng voluntary court order. So makikipag-usap po siya sa ating Public Attorney's Office, no, na sinasabi na kailangan na gusto po nilang ipa-rehabilitate yung kanilang mahal sa buhay o yung kanilang kamag-anak. After po niyan, kapag nakuha na natin yung voluntary court order, dadalhin na po yan sa ah, rehabilitation center. Ngayon, pagka ayaw po nilang ayaw nila, hindi sila voluntarily, pero sa tingin ng mga kamag-anak, kailangan, and then ang assessment din naman nung doktor ay severe. So, ang gagawin naman po, makikipag-usap pa rin sa PAW, and ang hinihingi naman po dyan ay nagpapakuha pa rin po tayo ng court order dun sa kanila, pero hindi na po compulsory po yung court order na ating kinukuha. I mean, compulsory po court order na pangkukuhanin natin, hindi na voluntary. So, ganyan po sa mga in-house natin. Doon naman sa ating outpatient, so kailangan lang po, so kapag ka po nakita po na sila ay may moderate substance use disorder, so pupunta lang po yan sa ating mga intensive outpatient clinics or intensive outpatient na office, tapos i-enroll po sila dun sa IOP na tinatawag. Sa CBDRP naman, nire-refer po natin sila sa barangay kapag ka po sila ay mga mild cases lamang. Yeah, so there are Ayan. certain processes and recommendations that we Oo. can follow. Ayan. Maraming salamat po, Doc. And for our other participants, do we still have questions po? Ayan. May questions po ba tayo? Ayan. Okay. So kung wala na po, no, we will be proceeding. However, if you still have questions po, maybe you can type it po sa ating chat box and comment box. And later on, we will address if we still have time, or we can answer po through emails. So once again, maraming salamat po, Doc Joseph, Doc, for this opportunity, no, sa pagpapaabot po ng ganitong information sa ating mga taga Central Luzon ukol sa drug abuse, because it is very important to discuss, no, dahil when it comes to drug, hindi lang po krimen ng issue ng droga, but also ito rin po ay isang sakit, no, not, sabi niyo nga po kanina, only by a certain individual, but by family, friends, and community. So mahalaga po ang pagbibigay ng suporta sa mga gustong magbago at gumaling. Thank you po, Doc. Okay, salamat din po. Thank you very much din po sa opportunity. Yes Okay. po, thank you po, Thank you po. Doc. And with that po, no, didiretso na rin po tayo sa ating pangalawang topic. No, we have the National No Smoking Month, dahil ang paninigarilyo ay pangunahing sanhi, no, ng chronic obstructive pulmonary diseases at lung cancer, no, mataas rin po ang risk ng heart attack, stroke, at iba pang cardiovascular diseases. So para siguraduhin po natin na tayo ay ligtas, may we call on Miss Agnes Alipio for National No Smoking Month. Hello po, Ma'am Agnes. Hello po, good morning. Good morning po.
Hello, Ma'am Denise. Good morning. Good morning po, everyone. Nakikita na po ba yung Yes slides? po, visible Okay. po and loud and clear din po. Thank Okay. you. So, muli po, magandang araw po sa lahat. Bilang bahagi ng ating selebrasyon ng No Smoking Awareness Month, ngayong Hunyo, kami po sa Department of Health ay magbibigay ng health tips tungkol sa panganib na dulot ng tabako or mga negatibong epekto ng paninigarilyo at kung paano tayo makakatulong sa paghinto nito sa ating komunidad. Last month po, nung May, sinelebrate naman po natin ang World No Tobacco Day. Tobacco Day. Ito ay ginugunita tuwing Mayo 31, no? Na itinatag ng WHO. Kasama po dito sa aking lecture ay magbigay ng kaalaman tungkol sa paninigarilyo, ipakita ang mga apekto sa kalusugan, kapaligiran at lipunan, hikayatin ang mga naninigarilyo na tumigil, palakasin ang suporta para sa mga gustong magbago. So, ang paggamit ng tabako po ay nakamamatay. Sa Pilipinas, ang mga sakit na nauugnay sa tabako ay pumapatay ng 87,600 bawat taon. Katumbas nito ang 10 Pilipino na namamatay bawat oras. Ang paggamit ng tabako ay umahantong sa sakit, kapansanan at pagkamatay. Nagdudulot ito ng cancer, sakit sa puso, stroke, sakit sa baga, diabetes at COPD. Ang paggamit ng tobacco or paninigarilyo ay sanhi ng mga kamatayan at sanhi ng iba't ibang sakit, no? Or ang tinatawag nila dito ay premature death, no? Ito ay isa sa mga dahilan ng paninigarilyo, isa sa mga dahilan ng premature death. Anong ibig sabihin ng premature death? A death that occurs between 30 to 70 years old, no? Ito ay ang ibig sabihin po, no, pagkamatay na ang edad ay nasa 30 to 70 years old dahil sa mga non-communicable diseases. Ang paninigarilyo po ay isang risk factor pagkaroon ng sakit sa puso, cancer, COPD at marami pang iba. Sa buong mundo po, no, mayroong 7 milyon ay namamatay dahil sa paninigarilyo. Ah, at 1.2 million doon. At 1.2 million dahil sa second-hand smoke. Second-hand smoke, ito po yung usok na pwedeng malanghap ng mga taong di naninigarilyo. Ah, ah, Youth survey, no? Ang prevalence ng tobacco use noong 2021, out of sa adults po 15 years old and above, mayroon tayong 19.5% na naninigarilyo out of the 15.1 million. Ang male ay 34.7%, while ang female naman ay 4.2%. Sa mga estudyante naman po na edad 13 to 15 years old, out of the 1.1 million Excuse sa po, sorry po. age Ayan, Ma'am Agnes, nawawalan lang po tayo ng internet connection po. bracket. Ayan, so to our participants na magre-rejoin po si Ma'am Agnes and she will be presenting again her presentation po for a while. We're just fixing po our internet connection. Thank you. Ayan, hello po Ma'am Agnes. Ma'am Agnes, nakamute po yata kayo and wala pong nakapresent po.
Hello, ma'am. Ma'am Denise, okay na po? Ayun po, rinig na Ay. po. Nakikita po ba yung slides? Wala po Presente. nakashare po. Ay, wala. Share ko lang po ulit. Thank you po. Okay, sharing ka. Kita pa. Gusto niyo po. Hello po. Yes Yes. po, ma'am. Yes po, visible na po. Present times view na lang po. Okay. Yes, ma'am, enough ko na muna yung camera. So, the proportion of current smokers among adolescents, kung makikita na ito sa age group, age bracket, mataas pa rin, no? Mataas ang mga naninigarilyo na nasa 18 to 20 years old and above, no? Which is 17.1%. So, dito po ay pinapakita lang yung mga dahilan ng pagkamatay dito sa Central Luzon. Yung mga top 10 mortality, no? Kung makikita nyo po dito, 2020, sa mga ano din ay isang risk factor para ang isang pasyente ay magkaroon ng cancer. So, ano ang paninigarilyo, no? Ang paninigarilyo ay ang pagsunog ng tabako at paglanghap ng usok nito. Karaniwang ginagamit ang sigarilyo. Ngunit kabilang din ito dito yung cigar, pipe, e-cigarette at heated tobacco products. Ngayon po, currently, pinaka-popular sa mga kabataan, no, yung mga e-cigarette at heated tobacco products, no. Ang sabi po nila kung gustong mag-switch, no, sa paninigarilyo, no, kung gustong mag-quit sa paninigarilyo, mag-switch sa e-cigarette or vape or heated tobacco products, which is hindi po totoo po 'yon at hindi po totoo 'yon, no. Okay. So dito ends, no, or e-cigarette, no. Ang electronic nicotine delivery system or yung electronic non-nicotine delivery system, ang ends po dalawa sila. Yung isa mayroong pong nicotine substance while yung isa na non-nicotine wala po siya, no? Ang e-cigarette po ay mas kilala bilang vape, ay isang electronic device na ginagamit upang langhapin ang singaw or vapor na galing sa isang likidong may nicotine. May battery-operated heating element na nagpapainit na sa e-liquid. Ang e-liquid ay kadalasang may nicotine, mga chemical na pampalasa, iba't ibang flavor, no? And ang anyong popular ito sa yung vape pens, no? Ah, may panganibang dulot ang e-cigarette. Of course, marami pong katulad din ng ordinaryong sigarilyo or traditional na sigarilyo, may mga panganib pong dulot ang e-cigarette, no? Ang ENDS at ENDS, double N, meaning non-nicotine delivery system, ay nakakapinsala lalo na sa mga kabataan, buntis at matatanda na hindi naninigarilyo. Bagaman hindi pa kumpleto ang mga pag-aaral ukol sa kahihinatnan ng pangmatagalang epekto nito sa pagkakasakit at pagkamatay. Pagkamatay, pinakikita naman ng mga kasalukuyang ebidensya na ang mga produkto
ito ay naglalaman ng mga nakakapinsalang sangkap ng ilan ay kapareho ng mga chemical na matatagpuan sa traditional na mga produktong tabako at iba pa na kilala na sanhi ng cancer. Dagdag pa rito, wala pang ebidensya na ang e-cigarettes ay may mas mababang peligro sa kalusugan. Ang mga sangkap na nagdudulot ng maaaring rin ang pag-iwas sa tabako at e-cigarette. Ang HTP naman po or ang heated tobacco product ay isa ring produkto ng tabako na hindi sinusunog tulad ng sigarilyo, kundi iniinit lang sa particular na temperature upang makalikha ng sol or usok or steam na nilalanghap, no? Halimbawa sa mga heated tobacco products ay yung IQOS by Philip Morris. Ang heat stick or stick na may tunay na tabako ay iniinit sa device. Hindi ito nasusunog kaya mas kaunti ang amoy at usok. Pero ang nicotine ay nananatili at nilalanghap pa rin. So hindi rin ito ligtas at mapanganib din na pwedeng magdulot ng cancer, sakit sa puso at pagka-addict sa nicotine. Bakit ito ginaiba? Bakit naninigarilyo, no? Yung iba hindi naman wala namang bisyo, hindi sila naninigarilyo. Marami sabi na ang paninigarilyo ay pagkakaroon ng relief sa stress, no? Nababawasan daw yung stress nararamdaman ng isang tao kapag sila ay naninigarilyo. Pwedeng impluwensya ng kaibigan or peer pressure, pwedeng nakasanayan na ito sa pang-araw-araw na buhay at pagkagiliw sa image na pagiging cool o matapang. Macho ako kaya naninigarilyo. Ito yung mga different, iba't ibang mga chemicals na makikita sa isang sigarilyo. Mayroon pong mga more than 1,000 na content or chemical ang sigarilyo and 70 of those are known to cause cancer. So, i-discuss lang natin yung tatlo sa mga iba pang component ng sigarilyo, no? So, hindi naman natin pwedeng ma-discuss dahil limited time, no? So, ano ang tatlong component na makikita sa isang sigarilyo? Number 1, yung nicotine. Ang nicotine, ito po yung nakaka-addict na substance or content, no, ng sigarilyo. Kaya nahihirapan ang mga naninigarilyo na huminto. Pinapataas nito ang tibok ng puso at presyon ng dugo na maaring magdulot ng sakit sa puso at stroke. Ito ang nagbibigay ng magandang pakiramdam sa naninigarilyo. Kaya minsan nahihirapan silang mag-quit dahil dito, no? Ang tar naman po ay isang malagkit at maitim na chemical na nananatili sa baga kapag naninigarilyo. Isa rin itong sanhi ng cancer sa baga at iba pang bahagi ng katawan. Ang carbon monoxide naman ay makikita po ito sa isang car exhaust fumes, no? Binabawasan ang oxygen level sa dugo. Dahil kulang ang oxygen, mas bumibilis ang tibok ng puso. No, kailangan magtrabaho ng double yung puso para makapag-compensate sa kailangan ng katawan. Bumibilis ang tibok ng puso na maaring magdulot ng hypertension, dibot, chest pain, or atake sa puso. Nakakaapekto sa utak at pag-iisip, maaring magdulot ng pagkahilo, pagkalito, at pananakit ulo. Sa mga buntis naman, maaring magdulot ng mababang timbang ng sanggol, kapansanan sa pag-unlad ng utak o pagkalaglag. So, ang epekto po ng tobacco, ang apat na pangunahing sakit na karaniwang nauugnay sa paninigarilyo ng tobacco ay pinakauna yung COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Ito ay malalang sakit isa ito sa mga pangunahing epekto ng paninigarilyo. Nagdudulot ito ng hirap sa paghinga, ubo at madalas na infection sa baga. Hypertension or alta presyon. Ang nikotina sa sigarilyo ay nagpapataas ng presyon ng dugo at tibok ng puso.
puso na maaring humantong sa stroke o atake sa puso. Diabetes, pwede bang magkaroon ng diabetes ang isang pasyenteng naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay nakakapagtaas ng resistensya sa insulin na nagiging sanhi ng type 2 diabetes. Maaari rin itong palalain ang komplikasyon ng diabetes gaya ng sakit sa puso at stroke. Ang CKD or chronic kidney disease, malalang sakit sa bato, ang paninigarilyo ay nakakapinsala sa mga ugat kasama ang mga ugat sa bato na nagdudulot ng paglala sa bato. So, kung makikita niyo po itong slide na ito, no, ito po yung ibang parte ng katawan na maaring maapektuhan kapag ang isang tao ay naninigarilyo. Sa mga kababaihan, kung nais po ninyong magbuntis at hirap kayong magbuntis kung kayo'y naninigarilyo, baka pwede niyo nang ihinto yung inyong paninigarilyo. Of course, sa mga lalaki po, pwedeng magkaroon ng erectile dysfunction. Okay. Bakit mahirap itinigarilyo? Number one, dahil mayroon siyang nicotine addiction. Ang nicotine ay isang substance na matatagpuan sa tabako at nakaka-addict. Kaya kahit alam ng tao na masama, nahihirapan siyang tumigil. Na na-discuss ko po kanina. Ang ilan ng paninigarilyo bilang stress reliever, pampalipas oras, pangtulong sa pag-iisip o pagtulong. Social peer pressure. Kung naninigarilyo ang mga kaibigan o katrabaho, mas mahirap humiwalay sa bisyo. Nakaugnay rin minsan sa inuman o pagsasaya. So kapag araw ng sweldo, nagkaayaan, no? Kasama yung inom at paninigarilyo. Withdrawal symptoms kapag tumigil sa paninigarilyo, maaring makaranas ng pagkairita, pagka-stress, pagsakit ng ulo, at paghahanap ng sigarilyo. Dito naman po, i-discuss natin yung epekto ng second-hand smoke. Anong ibig sabihin ng second-hand smoke? Mapanganib po ba ang pagkakalantad sa pangalawang panig na usok? Ang exposure sa second-hand smoke ay hindi lamang nakakapinsala sa kalusugan, nakakamatay rin ito. Sa buong mundo, 1.2 milyong pagkamatay ang resulta ng mga hindi naninigarilyo na na-expose sa second-hand smoke. Ibig sabihin ito, hindi naninigarilyo ang isang tao, pero expose siya sa usok ng sigarilyo. So, katulad din po ang second-hand smoke. Actually, mayroon pa tayong isang tinatawag na third-hand smoke. Ito naman po ay tumutukoy sa mga chemical mula sa sigarilyo, vape o anumang produktong tabako na nanatili sa mga bagay o kapaligiran kahit matapos ng manigarilyo ang isang tao. Hindi ito usok na direkta mong nalalanghap, kundi mga residue o nalalabing chemical na dumidikit sa mga damit, pader, kortina, kasangkapan, buhok o balat ng tao, sahig at iba pang mga bagay. Okay. Ano yung benefits na pwede nating makuha? Yung mga respiratory symptoms, yung pag-ubo, panikip ng dibdib at hirap huminga. Nire-reduce din yung pag-develop ng mga iba't ibang klase ng cancer at katulad ng lung cancer at COPD. Binababa rin po yung risk for infertility sa mga babae, no, na nais magbuntis at yung mga babae na nag-stop during pregnancy, binababa rin po yung risk nila para magkaroon sila ng premature delivery or low birth weight baby. Mayroon bang mga paghinto ng paninigarilyo pagkatapos ng maraming taon ng paggamit nito, no? At kailangan ko ba ang pagtigil ay naghihinto sa karagdagang pinsala at magbubunga ng agaran at pangmatagalang benepisyo sa loob ng isang taon ng pagtigil, no? Mahirap para sa mga gumagamit ng tobacco na pinapahiwatig
ng na kanina na-discuss po ng resource speaker natin from DOH-TRC Bataan, at ang karamihan sa mga gumagamit ay nagiging physiologically dependent sa nikotina. So, sa mga simptomas ng stress at withdrawal. Bagamat karamihan ng mga naninigarilyo kalukuyang pag-aaral na adulto ay nakakapto ang isang narinig. So, ito po yung mga benefits na pwede nating makuha kapag tumigil sa paninigarilyo. Alam niyo po, 20 minutes after nag-quit ang nigarilyo, yung yung carbon monoxide normal, babal na. After quitting, mag-i-improve po ka nang nagtumil ng paninigarilyo at Ayan, medyo challenging lang po ang aming internet connection. Please fasten your seatbelt, everyone. Babalik po ulit kami at babalik po muli si Ma'am Agnes. For a while lang po. hello po, pasensya na po, no? Nagkakaroon ng problem sa connection. Hello po. Yes po. Okay Yes, na ma'am. po, ma'am. Thank So you. bakit why tobacco use is prevalent or laganap dito sa Pilipinas? So number one, kasi madali, no? Easy access, madaling access at mura ang presyo, agresibo at malawakang pag-advertise, at kakulangan ng kaalaman sa publiko tungkol sa masamang epekto, mahinang pagpapatupad ng polisiya, no? So kapag nag-quit po ang isang naninigarilyo, ito po yung mga benefits na pwedeng makuha na sinabi ko na rin kanina. Gumaganda ang kalusugan, magiging mas masarap ang lasa ng pagkain at tumatalas ang pang-amoy, nakakatipid sa pera, mas mabango ang katawan, bahay at sasakyan, hininga, mas giginhawa ang pakiramdam at kakayahang mag-exercise, magiging mabuting halimbawa sa mga bata
naiiwasan ang panganib ng secondhand smoke sa iba at mas tataas ang kumpiyansa sa sarili at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagtigil, no? Ano naman po yung mga common roadblocks o ng mga dahilan bakit yung iba hindi nagiging successful or yung kanilang pag-quit, no? Hindi sila makapag-quit. So karaniwang hadlang sa pagtigil ng paninigarilyo, takot na mabigo, mga simptomas ng paghinto tulad ng pagkapagod, pagdagdag sa timbang, or baka sila ay magkaroon ng depression panigarilyo, hindi na nila ma-enjoy yung nararamdaman nila no, kapag sila ay naninigarilyo. Kakulangan ng suporta, palaging kasama ang mga taong naninigarilyo. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay mahirap dahil sa takot, mga physical at emotional na simptomas, kakulangan ng suporta at emang kapaligiran. So, mga batas at advokasya sa Pilipinas. Number 1, RA 9211. Ito yung Tobacco Regulation Act of 2003. Bawal ang paninigarilyo sa pampublikong lugar at nire-require po ang mga tobacco manufacturer na maglagay ng babala sa Executive Order number 20 of 2017, nationwide ban sa paninigarilyo sa public places gaya ng eskwelahan, hospital, terminal at parke. At mayroon din tayong sin tax law, itinaas ang presyo ng sigarilyo para mabawasan ang pagbili. At ano ang mga role ng ating local government unit at mga eskwelahan, pagsasagawa ng smoke-free campaigns, pag-organisa ng cessation programs, pagbabantay sa implementasyon ng batas. At ang Department of Health po ay may komprehensibong programa para sa tobacco control na nakatuon sa 3 pangunahing layunin. Number 1, pagpigil sa paggamit ng tabako, pagtulong sa mga nais tumigil sa paninigarilyo, at pagprotekta sa publiko mula sa second-hand smoke. Mayroon tayong DOH Quitline 1558. Ito ay isang libreng hotline na nagbibigay ng real-time na suporta at gabay mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, sa pagtatapos po, tandaan natin na ang paninigarilyo ay isang pangunahing sanhi ng maraming malubhang sakit tulad ng cancer, sakit sa puso at desisyon tumigil. At bawat hakbang palayo sa sigarilyo ay hakbang tungo sa mas malusog na buhay. Bilang mga tagapag-alaga ng kalusugan, may mahalaga tayong papel sa pagbibigay kaalaman at paggabay sa ating mga pasyente. Sama-sama nating itaguyod ang isang komunidad na malaya sa usok ng sigarilyo. With that po, maraming salamat. And maraming salamat din po, Ma'am Agnes, even for the powerful message, no, na sabay-sabay natin po, no, in our journey para makaiwas po ang Pilipinas, no, doon sa usok po ng sigarilyo. So, thank you po for the education that you have shared with us, no, even po for the support and intervention, no. Napakalaga po nilang talakayin upang maprotektahan po, no, ang ating physical at of course so mental na kalusugan po ng bawat isa. So once again po, we'll be proceeding with the questions. So same thing po, no, for our participants from Zoom and Facebook Live. If you have questions po, no, you can just put it in our chat box and comment box. So for the first question po, Ma'am Agnes, nabanggit na rin po ito kanina, but maybe a more clear form factor, no? Paano daw po nakakaapekto ang paninigarilyo sa kalusugan po namin kahit hindi naman kami ang naninigarilyo? Okay, so na-mention ko na rin po kanina itong second-hand smoke. Tinatawag itong second-hand smoke o passive smoking, no? Ito ang usok mula sa sigarilyo na lalanghap ng mga taong nasa paligid ng naninigarilyo. So anong epekto nito sa mga bata? Pwedeng magkaroon ng asthma, ubo, pneumonia at bronchitis. Mas madalas ma-ospital ang isang bata na na-expose sa second-hand smoke at mabagal ang paglaki ng baga. Sa mga buntis naman po, mas mataas ang posibilidad ng premature birth at low birth weight. Sa mga matatanda naman, mataas ang risk ng heart disease at lung cancer.
Maari pa ring magkaroon ng cancer sa baga kahit hindi naninigarilyo. Walang ligtas na level ng second hand epekto. Hello po, Ma'am Agnes. Ma'am Denise, may question na po Ayan, so kayo. medyo, Parang ayan po, medyo naka-mute po. Hindi ko nawalan na lang po tayo ng internet connection po. Ayan po. So sorry po, Ma'am Agnes. Maybe we can repeat po again, no? Yung paano po nakakaapekto po, no, ang paninigarilyo sa kalusugan kahit hindi po kami ang naninigarilyo. Nagkaroon lang po tayo ng internet connection, pero hello po? Rinig niyo po kami, Ulitin, ma'am? Yes po. ma'am. Uulitin ko po ba, ma'am, yung Yes po. sagot? Yes Okay, po. okay. Thank you So, po. kung ito ay tinatawag itong second-hand smoke o passive smoking. Ito ang usok mula sa sigarilyo na nalalanghap ng mga taong nasa paligid ng naninigarilyo. Ano yung epekto ng second-hand smoke sa mga bata? So kapag expose yung mga bata, maaring sila ay magkaroon ng asthma, pneumonia at bronchitis. Mas madalas silang ma-ospital at mabagal ang paglaki ng baga. Sa mga buntis naman, no, mas mataas ang posibilidad ng premature birth at low birth weight. At sa mga matatanda, mataas ang risk ng heart disease at lung cancer. Maari pa ring magkaroon ng cancer sa baga kahit hindi naninigarilyo. Walang ligtas na level ng second-hand smoke. Kahit konting exposure ay may masamang epekto. Over to you, Ma'am Denise. Ayun, thank you so much po, no? Tayo po, no? Even sa mga second hand and third hand, no? Maaari pa rin po tayo magka-cancer, or maaari pa rin po tayo makaapektuhan, no? Dahil sa usok. And next question po, Ma'am Agnes, ano po ang role ng pamilya at komunidad and even po, no, ng schools sa pag-iwas po, no, sa paggamit ng ng sigarilyo? Ang pamilya at komunidad ay may mahalagang bagay, no? Sa paghubog ng tamang asal at lifestyle ng kabataan at mamamayan. Ano ang papel ng pamilya? Halimbawa, ang mga magulang at nakatatanda ay dapat maging modelo ng healthy lifestyle. Of course, kapag naninigarilyo si tatay, minsan ginagaya ni bunso or ng anak niya, no? Suporta, dapat may bukas na communication at also disiplina, gabayan ng mga anak sa pagpili ng tamang barkada at iwasan ng masasamang impluwensya. Ano ang papel ng komunidad at eskwela? Pagpapatupad ng smoke-free ordinance at anti-drug campaigns, pagbibigay ng health education, pagtutok sa rehabilitation at reintegration ng mga naapektuhan ng bisyo, at halimbawa sa mga barangay health workers at ating mga sangguniang kabataan, no, dapat maging aktibo sa pagbibigay ng impormasyon at pagsubaybay. Ang bisyo po ay hindi lamang personal na problema. Ito ay responsibilidad nating lahat sa pamilya at lipunan. And all of us have responsibilities, right po, no, in this pursuit. Thank you po. And safe daw po ba ang paggamit ng vape bilang alternative sa sigarilyo? Even po, no, kasi yung mga kabataan natin, no, not just adult, no, they are using vape po, no, young working class as well, no. So, would it be effective po, no, yung paggamit po ng vape as alternative? Okay.
So hindi po. Ang vape o cigarette ay hindi ligtas na alternatibo sa paninigarilyo. No, ito po yung kaya nako-convince po nila yung mga ibang naninigarilyo, no. May mga different flavor, no, flavoring kaya naaakit yung yung mga kabataan, no. So hindi po ligtas ang vape na alternatibo sa paninigarilyo. May nicotine na nakaka-addict, may mga chemical tulad ng formaldehyde, acetaldehyde, at heavy metals na may panganib sa baga at puso. Maari pa ring magdulot ng lung injury, heart disease, brain development issues sa kabataan. Hindi usok ang nilalanghap sa vape, kundi chemical. Hindi ito harmless, mas mapanganib lalo na sa mga kabataan. Sige, hintay ko. And may mga libreng programa po ba ang DOH para sa mga gusto pong huminto sa paninigarilyo? And do we have activities din po for our mamamayan po? So, ang Department of Health po ay mayroon siyang DOH Quit Line 1558, no? Ito ay toll-free hotline para sa counseling at gabay sa pagtigil sa paninigarilyo. Mayroon din yung mga ibang mga rural health unit ay may mga smoking cessation clinics ay available ito sa mga piling health center at hospital. Nag-aalok ng one-on-one counseling, support groups at nicotine replacement therapy. May mga libreng IEC materials at smoke-free campaigns, pamimigay ng posters, videos at orientation sa barangay, paaralan at opisina. Pakikipagtulungan sa mga local government units at NGOs, may mga local na kampanya na sinusuportahan ng DOH para sa smoke-free communities. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagtigil, may tulong na libre at suportado ng gobyerno. And we have our IEC materials available, and we also have our campaigns and collaborations po, no, with our LGUs and NGAs to pursue po, no, at para po ma-advocate po ang pag-iwas po natin sa paninigarilyo. Thank you so much for sharing that, Ma'am Agnes, and maraming salamat din po, no, sa pagsagot po ng ating mga katanungan. So do we still have question po for our research speakers for the National No Smoking Month po? Yan. So mukhang wala na po, no? Maraming salamat po once again dito po sa CLCHD. Naniniwala tayo na makakatulong po ang mga diskusyong ito para mapanatiling malusog ang ating mga kababayan dito sa Central Luzon. So, with that po, no, nais po namin muling magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga resource speakers, ang ating health experts para sa talakayang ito. Maraming salamat po, Doc Joseph Kwan from Bataan Treatment and Rehabilitation Center. Thank you po, Doc. Welcome. And maraming salamat din po, Miss Agnes Alipio from our non-communicable disease clusters. Ganun Welcome rin po. po sa ating mga participants na patuloy na nakikiisa sa ating session ngayong umaga. So, naka-post po ngayon ang ating evaluation link sa ating screen, no? Please give us your feedbacks, comments, and reviews. Also, for the next topic to discuss so that we could improve our talakayans. Once again po, plugging lang po our Facebook page. Please like our DOH Central Luzon and share po our live streams. Ayan. And also, we will be having po, no, a live radio interview po sa Newsline 103.1 FM together with our Regional Director, Corazon I. Flores. So, it's about wild diseases po, no. For those who have time po at 9 a.m., you can watch po, no, and listen to our radio session both on Newsline Central Luzon and DOH Central Luzon. And as of this moment, we are inviting everyone po to open their camera as we are going to take our photo opportunity.
Okay po, 3, 2, 1, smile. Ayan, one more time po. 3, 2, 1. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pakikisa at sana po ay marami kayong natutunan muli sa ating mga health experts. At sama-sama po patuloy po tayo sa pagsulong ng ating kalusugan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating health tip sessions upang talakayin ang iba pang usapin pangkalusugan. With that po, thank you everyone and have a great day. Thank you po Doc and Ma'am Agnes and the media partners. Ito po. Permission to leave, ma'am. Okay po.